Ang 8 day ay isang araw na pasimula ng pagbilang, ah, upang magsimula ka ng bilang sa isang panibagong isang linggo. At yung first day, makikita natin sa Mateo chapter 28 verse 1 ang pagkasabi po doon. Tingnan natin sa Tagalog at English na paliwanag sa Biblia. Okay, sino pong nakabukas? Hmm. Nang magbubuk ang liwayway na ako ng araw ng isang linggo ay nagsiparoon si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Sa English, English. at the end of the Sabbath as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. Yung yung sa English, end of Sabbath. Okay. Yung end of Sabbath, pag binilang mo ang 7th day sa isang linggo, ang computation magmula ka sa day 1. Sa time natin, ang day 1 sa working day, mag-start ng Monday. Ang day 1 naman natin nag-start sa kinagisnan nating declaration, walang iba ang araw ng linggo. Sa araw ng linggo na kinikilala at tinuturo na panambahan, ang 7th day niyan ay Sabado. Doon naman sa Labor Day, na ang kinikilalang first day of the week ay Lunes. Na ang 7th day naman yan ay Linggo. Yan. Ngayon, dito sa ating pinag-uusapan ito, malinaw ang pagkabasa sa Tagalog sa pagtatapos ng araw ng Sabat. Pumunta si Maria at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan, na ang pagkasabi doon, nung nakita nila, nung dumating sila, bukas na yung libingan, or binanggit sa English ng chapel chair, yung libingan. Ngayon, ang interpretation kaagad na atin pong na rinig at napag-aralan, na kahit pabalik-balik mo sa Tagalog at English, ang word na sanglinggo o pagtatapos, pag inaral mo siya, kahit sinong professor o matalino ang magbalangkas po sa scripture na yan, hindi po yan tumutukoy na araw ng linggo, kundi pagtatapos sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, ito ang ikapitong araw. Pag kinabukasan, pumunta sila si Maria Magdalena, ibig sabihin dumaan ang 7. Pag kinabukasan, pumunta sila sa isang panibagong araw para sa panibagong linggo. So, ang tanong na malaki, sino ang nag-declare upang mapasunod ang buong daigdig na ang linggo ay kilalaning first day of the week? Ngayon, tinanong natin ang mga professor po dyan, at ang kadalasan pong sinasabi sa akin, Pastor, kung anong kinagisnan, sunod na po tayo. So, dito po tayo nag-iisip ng maraming bisis, sapagkat tayong mga Pilipino ay diehard sa pananampalataya pagdating sa Diyos, at talagang hindi rin natin masisi ang iba nating mga kaibigan sa pananampalataya na kahit ribulto niluluhuran, sapagkat tayo nga ay mga diehard sa pagdating sa paglilingkod sa Diyos. So, dito ngayon, ang ating isa sa mga babalangkasin, sapagkat itong first day of the week, ito yung time na ipinakita sa Biblia nung nakita ang Panginoon, sinamba nila. Sinamba na hindi nakatayo, kundi nakaluhod.
Kaya sa church, itinuturo na ang panalangin, ang pagsamba sa Diyos, ang pagdulog, talagang ina-address yung pagluhod, hindi yung nakatayo. Sapagkat binanggit ni Apostol Mateo in chapter 6 ng Mateo na ang panalangin nakatayo ay paimbabaw. So doon pa lang pinakita na yung pag-reject ng Biblia, ng Diyos, pagdating doon sa prayer. Now, balikan natin sapagkat ibang topic po yan. Ang tanong, dito ngayon sa pag-declare ng first day of the week, sapagkat malaking problema po ito, dahil ang Roman Catholic at saka mga born again ay nagsama-sama sa pagdating ng linggo, na itong linggo ay kinikilalang first day of the week. So sa magkatuwid, sa madaling sabi, itong pagtitipon ng mga tao sa araw ng linggo na kinikilalang first day of the week, nagtipon ang tao hindi mula sa utos ng Diyos. Oh. Ngayon, paano maging sagrado ang pagtitipon kung ang araw na ito ay hindi bigay ng Diyos? Halimbawa, sa ibang mga tanong, di ba po ang pagsamba kahit anong araw? Tama. Di ba ang paglilingkod sa Diyos kahit anong araw? Tama. Ngunit bukod ang espesyal na araw na binanggit na huwag kaligtaan ang pagtitipon. Binanggit din ni Apostol Pablo in Romans chapter 14, may nagmamahal sa lahat ng araw or sa bawat ng araw. Ngunit merong isang araw na kailangan magtibay ka. Yung isang araw na yon na tinutukoy sa scripture, sapagkat malawak po yan, no? Maaring gamitin po yan sa isang araw katumbas ng 1,000, ng 1,000 katumbas ng isang araw, dito po sa 1,000 years sa kingship time ni Jesus Christ. Okay. Maaring gamitin din po yan sa weekly competition pagdating sa Sabbath day, pagdating sa first day of the week. Ngayon, dito ngayon sa topic natin, ang design ng first day of the week, ito ngayon ang pinag-uusapan natin kung bakit dito sa Matthew chapter 28 verse 1, dito sa time natin, hanggang ngayon sa kasalukuyan, na itong linggo ay pinaiiral na kilalaning first day of the week na siyang panambahan sa lahat ng mga religions, especially sa bansang Pilipinas. So may tanong sa akin dyan, Pastor, ang araw hindi po nagbibigay ng kaligtasan. Ang linggo hindi nagbibigay ng kaligtasan, lahat ng araw. Si Jesus Christ ang nagbibigay lang ng kaligtasan. Eksakto pong paliwanag po yan at eksakto pong pagbibigay ng idea based on the scripture because there is only one Savior and Redeemer. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, pagka binalikan mo ang time ni Moises sa Exodus chapter 12, kung hindi sinunod ni Moises ang buwan at pitsa doon sa pagpatay sa kordero, hindi makalabas ang Israel sa Ehipto. Tayo naman ngayon, through Jesus Christ, kung hindi tayo susunod sa instruction ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang larawan, which is our Lord Jesus Christ, hindi rin tayo makalabas sa tradisyon ng daigdig na ito at the same time sa kasalanan. So, babalikan natin ngayon, bago natin puntuhan ito, itong pagtalakay natin, ang tungkol doon sa panahon ng Eden, maging sa panahon ni Noah, maging sa panahon ni Lot. Sapagkat dito, ang katanungan, anong naging kaso sa panahon ng Eden? Bakit pinalaya si Adan at si Eva bilang mag-asawa na unang nilikha si Adan, okay? At noong kinuha si Eva sa tadyang ni Adan at binigyan sila ng instruction ng Diyos, at sa kabila ng binigyan ng instruction ng Diyos sa kanila, bakit sila pinalaya sa Eden? O, di ba? So yung kaso na ito, well known na sa buong daigdig, especially in every religions today, na
Kaya sila pinalaya sa Eden dahil sila ay sumuway sa utos ng Diyos. Malinaw po yan. Na kahit si Adan ay likha ng Diyos, hindi pinanghinayangan ng Panginoon na palayasin ang mag-asawa sa Eden. Ngayon, ang pinakamabigat sa panig ni Eva, yung nakipag-usap siya sa ahas. At dito sa chapter 1 and chapter 2 sa Genesis, nakikita natin sa pagsusuri na yan, na may sinabi ang Diyos na kapag sinuway nyo, pag kinain nyo, ang pagkakilala sa masama't mabuti, kayo ay mamamatay. Ngunit pagdating doon sa pagkipag-usap ni Eva sa ahas, ang sabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. So ngayon, sa aral ni Apostol Pablo, pagdating sa Gentile setting, mayroon siyang paliwanag tungkol sa katawan na lumalakad ayon sa laman. Meron din siyang paliwanag na ang katawan na kailangan lumalakad ayon sa Espiritu. May paliwanag din si Apostol Pablo na kailangan mamatay ang katawan sa kasalanan at mabuhay siya kay Kristo. So dito ipinakita ni Apostol Pablo sa pagsasummarize na ito bago tipuntuhan ang ating pagtatakil. Ipinakita niya na iyong sinabi ng Diyos na mamatay sila kapag sinuway sa impyerno yon. Iyong sinabi ni Satanas na hindi sila mamamatay dito sa lupa na buhay pang isang tao kapag hindi naglilingkod sa Diyos at sumuway sa utos, patay siya sa paningin ng Diyos, ngunit buhay siya pisikal. So itong paglilinaw ni Paul, hindi malayo doon sa pangyayari sa Eden hanggang kay Noah, sapagkat ang kaso din sa panahon ni Noah, ang pagsuway din sa utos ng tao laban sa Diyos. Malinaw na in 120 years sa pangangaral ni Noah, ang nakikinig lang sa kanya, yung kanyang family. Ngayon, ang kaso sa panahon ni Noah, ang sabi doon, ang mga tao nagsitayuan ng bahay, negosyo. Kung itotal mo, yung last na nangyayari sa Eden hanggang kay Noah, ganun din nagpatuloy din. Pagdating naman kay Lot, na sinunog yung Sodom at Gomorrah, ganun din, last din. Sa paliwanag naman ni Paul, dito tayo ngayon sisintro sa paliwanag niya. Puntahan natin yung paliwanag niya sa sulat niya sa Taga-Roma in chapter 1 verse 24. Dahil dito, sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Upang alisin nila ang pori ng kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Itong mabigat. Binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ang puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. So kung isipin mo dito, pag binigay na ng Diyos, hindi na pwedeng bawiin yan. Ayan na. Okay. Verse 27. Verse 1. Chapter 1. At ngayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagniningas sa kanilang karumihan ng pita. Ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan, ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Yun ang, okay, tuloy mo, please. At tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Malaking problema yan. Sapagkat dito, yung sino mang ibigay ng Diyos sa kahalayan,
At in-identify ni Apostol Pablo kung sino itong mga ito. Kapwa lalaki, kapwa babae. Ngayon, itong pagsuway ni Adan at ni Eva laban sa Diyos doon sa Eden at yung paggunaw ng Diyos sa panahon ni Noah at yung pagsunog ng Diyos sa panahon ng Sodom at Gomorrah. Magmula sa Eden hanggang kay Noah, hanggang kay Lot, hanggang sa time natin, you can imagine gano'n naka-worse ang time natin ngayon. Maraming preacher silahis, maraming preacher homosexual, maraming naglilingkod sa Diyos, nagpatuloy ngayon yan sa kahalayan yan. Ngayon, if there is anyone today, katulad ng sinabi ni si Apostol Pablo, kung binigay na sila sa kahalayan, ano pang time? Kawawa yung mga followers. Kawawa yung mga believers in God through Jesus Christ. Sapagkat itong binanggit ko na first day of the week, mostly and every churches today, ang gathering nila, ang Sunday kinikilalang first day of the week. Now, paano ang isang tanong, paano ang mga believers in God through Jesus Christ, paano itong mga leader na ito kung binigay na sa kanila ang Diyos yung mahalay na kaisipan yan? Sa English po yan, yung last. Yung last, may kasama siyang kabilang din yung impurity. Kasi po, actually, ang last, involve yung sexuality. Kaya ang ibang understanding po dyan, doon sa Eden, nagkakaroon ng sexuality between Abe and the evil. Ngayon, ang physical kasi na pinag-uusapan doon sa sexuality, pagdating kay Noah, ganun din po ang naging kaugalian ng mga tao. Pagdating sa Sodom at Gomorrah, ganun din ang case. Sa time natin, sa Spirit Dispensation, ito ang panganib sapagkat merong spiritual, merong literal fornications or adultery. Ang literal adultery, men and women, kung sila ay committed doon sa physical, masasabi mo under the law na ito ay may kasong adultery. Pagdating sa spiritual, pag binalikan mo ang Eden, spiritual, bakit nagkaroon ng adultery? Spiritual si Eva, sapagkat si Eva nakumbinsi ng ahas. Okay? Ito kasi pong pagkumbinsi ng ahas is to deceive the mind and heart doon sa isang tao para maniwala ka. Kaya sa Biblia, pag sinabi mong amen, tiyakin mo na talagang amen. Hindi lang ang isip natin na ang Diyos ba buhay? Ang sagot natin, amen. Ang Diyos ba'y makapangyarihan? Amen. So wala tayong problema doon. So pagdating doon, naniwala ba kayo na ang Sunday ay first day of the week? Pag sinabi mong amen, doon sa question na yon, at kumbinsido ka na yung Sunday ay first day of the week, ay bigay ng Diyos, mapanganib yon sapagkat that is a kind of deceiveness again from the Old Testament para i-deceive ang puso at isip ng tao na mapaniwala doon sa mali. Ngayon, pag naniwala ang tao doon sa mali, ang kaso niyan adultery, spiritual. Ano bang ginawa ng isang tao physical pag adultery? May asawa ka na nga, ngulan niya ka pa rin. Meron ka na nga dalawa, may tatlo pa, may apat pa. That is a physical understanding. How about spiritual? Ang Sunday is not a biblical na i-declare na first day of the week. Naniwala ngayon ang tao. Ngayon, doon sa paniniwalang yon ay hindi mula sa Biblia. That is spiritual adultery. Ngayon, yung kaso na ito, hanggang ngayon na pinaiiral. Again, ang time ni Adan at ni Noah at sa Sodoma, iyon din ang present time ngayon na kasalukuyan na ang church na involved sa spiritual adultery. Anong kaso?
Actually, ang parricide na kaso sa pagpatay, anak o sa ama o ama sa anak. Ang kaso niyan is tinawag yan na reclusion perpetua. That is a lifetime in prison. Ang lifetime in prison, kapag ang edad niya is 50, 20 to 40 years. So wala nang nabubuhay po dyan. Kaya tinawag siyang perpetua. Walang hanggang pagkakulong. Yung case ng parricide. Yung adultery, to commit another husband or wife, that is also a kind of a crime. Pag spiritual naman, pag binalikan mo ang Eden, ang crime sa Eden at ang crime kay Noah at ang crime kay Lot, up to in our time, dito ngayon makikita natin kung paano sinumbatan ng Diyos ang sanlibutan. Kasi itong crime na ito, walang ibang magsumbat, hindi ang Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, mananahimik lang sila as long as walang nag-file ng kaso, tahimik lang sila. Pero kapag mayroong nag-file, saka gagalaw sila. Ibig sabihin, pag nabuksan ang aral tungkol sa coming of the Lord, gagalaw ang mundo. Kung anong sinabi ng Diyos pagdating sa kanyang wrath of God, na tinawag siyang the anger of God. So mamaya po pupuntahan natin yan. Okay. Tanong, ano ang susumbatan ng Diyos? Okay, punta natin sa scripture. Kahapon po ay ating na ibahagi ito in chapter 16 verse 8 ng John. Okay, talakayan natin ibang mga scriptures sa paglilinaw dito sa ating pinag-uusapan. Amen? At siya magparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan Una. Pangalawa. at sa katuwiran Pangalawa. at sa paghatol. Yun. Tatlo po. Yung una, binanggit po na unang susumbatan niya yung kasalanan. Okay. Sa Biblia, from Genesis to Revelation, ang unang encounter na nangyayari sa Old Testament sa time ni Adan at saka ni Eva. Anong ginawa ni Eva? Pagsuway sa instruction ng Diyos. Bakit? Sapagkat na-deceive si Eva sa pagkipag-usap sa ahas. Kasama si Adan. Yan na. Itong kasalanan, itong pagsuway ng mag-asawa ng first couple sa Biblia, ito ang unang susumbatan ng Diyos. After Eden, pinalaya sila at malamang ikinuwento ng couples sa kanilang mga anak, saan kami galing noon? Bakit kami pinalabas ng Diyos? Sinabi niya yon. Tumakbo hanggang sa panahon ni Lot. Nangyari uli ang pagsuway ng tao laban sa Diyos. Tumakbo uli hanggang sa panahon ng Sodom at Gomora. Nangyari uli ang nangyari sa Eden. Ngayon, susumbatan ngayon ng Diyos ang tao una sa kasalanan. Doon sa English Bible, anong pagkasabi sa and when he is come, he will reprove. Pag sinabing sanlibutan, in Tagalog, world, mundo. Ang buong mundo ngayon susumbatan ng Diyos. Just like the time of Noah. Ang time ng Noah, dito sa sulat ni Apostol Mateo, kasama yan sa binanggit sa coming of the Lord, tulad sa panahon ni Noah. Kaya lang hindi na flood totally in the whole world, kundi bawat taong nagkasala sa bawat bansa, siya ngayon babaan ng galit ng Diyos. Ang tanong, itong nangyari sa Cebu at nangyari sa iba't ibang bansa, galit kaya ng Diyos yan? So, madaling sabi kung galit ng Diyos, ang ginawa ng pagsuway ni Eva at ni Adan, physically and spiritually, ginawa din sa panahon ni Lot, ginawa sa panahon ng Sodom at Gomora, ginawa din ngayon. Nangyari din sa panahon natin. At isa
sa mga kaso nito, yung pagkilala ng tao na hindi galing sa Diyos na ang Sunday ay kilalaning first day of the week. Hindi galing sa Diyos. Bakit pinalaya si Ad at si Eva sa Adan? Si Eva at si Adan? Dahil hindi galing sa Diyos ang salitang, hindi kayo mamamatay. Doon sa pagsuway. Nang sabi ng Diyos, pag sinunod nyo, hindi kayo mamamatay. Pero pag suway nyo, kayo mamamatay. Binaliktad ni Satanas ngayon. Ganun ang nangyayari ngayon. Ganun nangyayari sa panahon ngayon. Ngayon, kapag pinag-uusapan ng security, saang bansa, alin ang bansa ang magse-secure sa atin para i-accommodate tayo sa great tribulation ang mangyayari sa galit ng Diyos? Sila nga ang mabigat na mga ambisyon. Yung bansa yung mas mabigat na Pag binasa mo ang sulat ni Apostol Pedro, ang lupa dudurugin. O saan ka magtago sa tunnel? Sa kuweba? So, ibig sabihin po, dito, malinaw yung John 3:16 na gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, world, na ang sino man sumampalataya, di mapama, kundi magkaroon ng, ibig sabihin, iisa lang ang binigay ng Diyos sa buong daigdig na kilalanin, sampalatayanan, sambahin, sapagkat iyon ang larawan ng Diyos na nagbigay sa atin ng tamang buwan, tamang pitsa, at tamang araw, especially ang lingguhang panambahan sa Diyos. Ngayon, dahil hindi ibigay ng Diyos ang linggo na tawaging first day of the week, ito ang magiging sitwasyon ng daigdig. Chapter 22 ng Revelation. Verse 18. Tagalog. Mm. Mm. Aking sinasaksihan sa bawat tao na kikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Mm. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan din siya Mm. ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Mm. Dagdag, tuloy. Ang 19. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, Mm. ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng Mm. buhay. At sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Kapag nagdagdag, dadagdagan ng salot. Kapag nagbawas, walang lusot eh. Magdagdag at pagbawas. Okay. Ngayon, kukuha tayo ng simpleng competition. Ang buong mundo, almost 85% naniwala na namatay si Kristo ng Biyernes. Yan na, Biyernes. Nabuhay siya ng Linggo. Ayon sa kinagisnan natin. Ngayon, ang larawan ng Diyos, nalagutan ng hininga on the 9th hour. Ibig sabihin, sa time natin, magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So, alas 3 ng hapon ng Biyernes, pag kinabukasan ng Sabado, isang araw. Alas 3 ng hapon ng Sabado, pag kinabukasan ng araw, Linggo, pangalawang araw pa lang. Ngayon, sa simpleng competition, kahit grade 1, paano mo i-accept na ang Sunday is third day na resurrection ni Jesus Christ? Halos isa't kalahating araw pa lang yan. Pastor, paano mo i-prove? Okay, tingnan natin. Matthew chapter 12, verse 40. Para makita natin. Sapagkat kung paano si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon din napapasailalim ng lupa ang 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Malinaw. 3 araw
at 3 gabi. Na itong 3 araw at 3 gabi, ginampanan din niya ang kanyang ministry sa edad after 30 years old. Kaya po, ang 30 and 30 and a half, yung 3 and a half years, nakadesign sa time natin yon. Yung 3 days and 3 nights, hindi siya tumama from Friday, namatay si Kristo, Sabado at Linggo, 1.5 araw pa lang kapag ginamit mo ang oras sa pagpikit ng mata ng kanyang larawan doon sa krus ng Calvary. Tanong, sinong nagbigay ng utos ng turo na ang linggo kilalaning first day of the week? Hindi nagaling sa Diyos. So magkatuwid, yung instruction ng Diyos kay Eva at kay Adan, again, sinuway na naman sa time natin na yung instruction ng Diyos sa pagsamba sa Diyos, to worship Him sa Espiritu at katotohanan, John 4:24. Ngayon, iba na naman na hindi malayo sa panahon ng Eden hanggang sa panahon natin na kung paano pinakinggan ni Eva ang ahas sapagkat yung babae nag-represent ng church at yung babae kausap ang ahas. Sa time natin, ang church ngayon sumusunod na naman sa instruction ng ahas. Hindi galing sa Diyos. Ahas ang nagbibigay ng instructions na ang Sunday kilalanin first day of the week. Pwede ka mag-worship sa Diyos any days, individually. Pwede. But to determine na ang Sunday ay first day of the week, biblically, wala kang makikita sa Scripture. Eh kayo, Pastor, bakit Webis? So, yan ang magandang tanong. Sapagkat walang declaration ng Biblia through Jesus Christ because He is the fulfillment of all things come kung walang prophecy. Lahat yan may prophecy. O Pastor, anong prophecy ng Webis is first day of the week? Meron. Ngayon, pag kinuha natin ang prophecy kay Propeta Daniel, kailangan alam mo rin kung bakit sinabi ni Daniel. Okay. Hindi muna natin banggitin yun, kay Daniel lang muna. Daniel chapter 9, verse 27. Dito po, in generally, pinatigil na ng Diyos lahat ng sistema sa paganism, sa practice ng mga Gentile, sa mga kinagisnan, pinatigil na lahat. Okay, anong sabi? At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. Hmm. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipapitigil ang hain at ang alay. Oo. At sa pakpak ng mga kasuklag-suklaw ay paroon ang isang maninira. Yan. At hanggang sa wakas, at sa pagkapasya ay mabubuhos ang puot ng maninira. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Tanong sa mga profesor, paano mo i-compute ang kalahati sa isang linggo? Sapagkat ang design ng Hebrew sa pagbasa po sa kanilang sulat, from the right to the left. Sa atin, pag nagbasa tayo ng sentence, from the left to the right. Ang Hebrew at saka Gentile, Israel at Gentile, magsama sila through Jesus Christ. Kaya po ang computation ng isang linggo at kalahati ng isang linggo, from the right to the left, Hebrew, and from the left to the right, Gentile. Ngayon, yung gitna na yon, kailangan ma-identify kung anong araw yung gitna na yon sapagkat ang nagbigay niyan hindi ang tayo, kundi ang Panginoon. After the 3 days and 3 nights, iyong Panginoon na pinaprophesy ni Daniel in chapter 9 verse 27, He is the fulfillment of all things come. Sa paliwanag ni Paul, siya ngayon ang nagbigay ng araw para po i-worship siya sa time nung pumunta si Maria Magdalena. Sa ating panahon naman, i-worship natin siya doon sa araw bigay ng Panginoon na siya din ang ating susundan sa panahon ngayon. Yung isang linggo at kalahati ng isang linggo. Tanong, ano ang 7th day ng Huwebes?
Paano na-determine natin sa tulong ng Diyos yung 1 week and a half? Ano nga, kung paano tayo na-deceive. Ang Labor Day, sa economics, binigay po ang Monday ay first day of the week. Ang 7th din noon ay linggo. Oh. Ang kalahati noon from Monday to Sunday, ang kalahati noon ay Huwebes. Sino nagbigay noon? Ang Panginoon. Sinong propeta ang nag-prophesy? Propeta Daniel. Hindi katulad nung ating kinagisnan ng linggo, first day of the week, walang propesya at walang scripture na naglilinaw na bigay ng Panginoon itong Sunday na first day of the week. Again, ang bigay ng Diyos kay Eva at Adan sa Eden, huwag niyong kainin. Dahil pag kinain niyo, kayo ay mamamatay. Nung kinausap si Eva ng ahas, ang sabi ng ahas sa kanya, hindi kayo mamamatay. Ibig sabihin, ang pinakinggan ngayon ng mga churches, hindi na ang Diyos, kundi yung ahas na. Redeeming the time because the days are evil. Yung evil time ngayon, siya ding araw sa coming of the Lord, darating siya, susumbatan niya ang mundo tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, tungkol sa paghuhukom. Bakit? Sapagkat ngayon, binanggit ng scripture ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first thy own kingdom. Ibig sabihin, ang time natin, time na ng paghahari ng Diyos. Tapos na ang gospel of grace, gasgas na. Ang gospel of the kingdom na, sapagkat doon sa kanyang kingdom, pinosesyon na ng Diyos before Christ, yung pagganap ni Moises bago nakalabas ang Israel sa Egypt, paggamit ng buwan, paggamit ng pitsa. Dito magaganap yan sa time natin sa gospel of kingdom, sa kanyang kingship time, sa paghahari niya. Doon ipoposition yun. Yung day of worship sa Panginoon, yung first day of the week sa kanyang resurrection. Tamang pagsamba yan. Okay. Ngayon, ipinakita doon sa talatang yon na kung paano po sa panahon natin na naging mahalay itong pagtitipon. Tingnan natin na, pinaliwanag ni Apostol Mateo yan in chapter 5 verse 28. Sa aklat po ng Mateo. Chapter 5 verse 28. Natapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala. Na ang pangangaluya na kanyang puso. Yan ha. Ang instruction ng Diyos, huwag kainin. Nung sinabi ng ahas, hindi totoo mamamatay kayo. Ang nangyari sa Old Testament, nandoon na ang pag suway sa utos ng Diyos. Yung kasong adultery, nandoon na ang pagsuway. Sapagkat ngayon, sa time natin, sa spirit dispensation, titingin ka lang ng mahalay sa gamit ng mga mata. Nagkakasala ka na ng... And that is why tayo hindi kumbinsido na nagkaroon ng physical contact si Eva ang ahas. Spiritual ang nangyayari. Nadaya si Eva ng ahas doon sa sinasabi ng ahas. Also in our time, if we took worship, first day of the week, again, and almost 85% sa panahon ngayon, nadaya na naman ng ahas sa pagsamba ng sama-sama na ang Sunday kilalaning first day of the week. Pastor, masama ba ang Sunday? Hindi. Pero kapag dineclare mo na ang Sunday ay biblical first day of the week, hindi galing sa Diyos, galing sa ahas yan. Pastor, pwede ka namang mabuhay sa Sunday? Yes. Dahil nabuhay sila si Adan. Pero patay sila sa paningin ng Diyos. Kaya pinalaya sila sa Eden. Paano nilinaw ito? Sapagkat, again, ang Israel inalipin ng Ehipto in more than 445 years. Walang paglilingkod sa Diyos. Tinawag siyang Dark Ages. Pero actually, ang nangyari na Dark Ages sa Biblia, parang COVID-19 siya.
may mga sakit na lumabas na. 7 klaseng sakit yun. Ay, ibang pagtalakay natin. And then, nilabas ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ni Propeta Moises at si Moises sumunod na maingat doon sa instruction ng Diyos. Ganon din po sa time natin. Ngayon, yung mahalay na spiritual na kaisipan na ito, binigay ng Diyos yung kahalayan yon. Ibig sabihin, ang mata, taglay ng isang tao, na kapag nagkaroon siya ng kahalayang pagtingin sa isang babae o lalaki, nagkakasala na siya. Anong kaso? English. English Bible. 28, 5:28 ng Mateo. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, not committed adultery with her already in his heart. Halimbawa, paano madaling sabi, may asawang isa, nagkaroon siya ng connection sa isa pa at sa isa pa. Ang kaso niyan, adultery. Spiritual. Naniwala ka na may Diyos. Amen. Naniwala ka na ang Sunday ay first day of the week. Ang kaso niyan, spiritual adultery. Ginamit ang salita, sa tingin mo pa lang, wala kang ginawa. Kapag nagkaroon ka ng mahalay na kaisipan, ang kaso mo adultery. Ibig sabihin, kapag naniwala ka sa aral na hindi galing sa Diyos, ang kaso niya adultery. Ngayon, kapag ang kaso adultery, ilang taon ang imprison yan? Pag na-imprison ka in how many years, paglabas mo, anong gagawin mo? Gagawin mo ulit, hindi na. Hindi na. So, paano maiwasan ang di na naman gumawa ng ganong kaso na adultery kung walang nagturo sa iyo? Kaya ang Israel, kinulong uli ng 445 years kasi sa Eden pa lang, pinalaya sa mag-asawa, nangyari kay Noah, nagkasala laban sa Diyos, again, in Sodom at Gomorrah. Pag tinignan mo ang istorya, kaya pala kinulong palagi ng Diyos yung tao kasi laging nagkakamali, laging nagkasala. Okay, pinadala si Kristo. Kalat na ang tao sa buong daigdig in more than 8 billion ngayon. Kundi ako nagkakamali. Ang tanong, anong nangyayari ngayong mga famine at mga lindol at mga trahedyang nangyayari? Again, binalik ulit sa time ni Noah. Pero hindi na buong mundo sabay-sabay. Portion by portion na. Kung saan ang bansa na nagkasala laban sa Diyos, doon bababa ang kanyang galit. Kasi sinabi, di ba na parang nangako sila na kasi yung baha, nagkasala ng tao, di ba? Ang baha lahat. Parang ang Diyos nangako na hindi na niya lahat. Hindi na niya muling gagawin pa. Kung gagawin pa yung sanay buong ano. Kaya nila ni Apostol Mateo ang tungkol dyan, kasi ang kaso sa buong daigdig is impurity. Pagka tinakil mo yung impurity, lust, pagkakasala laban sa Diyos, itong paglilingkod ng tao sa Diyos, halimbawa, to worship idol, kahalayan yon. Pamahiin, kahalayan yon. Sa iba't ibang doktrina against the Bible, kahalayan yon. So, ang tawag niyan sa hindi masilang term is impurity. At the same time, sexual siya. Ngayon, sa paliwanag ni Apostol Pablo sa taga-Episo, Romans chapter 6 verse 19. Ito po ang kanyang paliwanag. Romans chapter 6 verse 19. 19. Chapter 6 verse 19. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikapagano. Ibig sabihin, if you're married, stick to one. One wife, one husband. Yung laman gagamitin mo at ang katwiran gagamitin mo.
na siyang ginagamit mo rin sa paglilingkod sa Diyos. Okay. Sa paglilingkod naman sa Diyos, to determine what is the perfect worship day of God. Yung flesh na yun, gagamitin mo doon sa tamang paglilingkod. Yung flesh din niya, gagamitin din niya sa bilang tao. Ibig sabihin, ang binigay na instruction ng Diyos sa Eden, sinong unang kinausap niya? Si Adan. Okay? At si Eva, binigyan din ng instruction magmula ni Adan na ito ang sinabi ng Diyos. Kailangan mangyari uli itong Adan na siyang pangalawa, si Kristo tinutukoy niyan bilang larawan ng Diyos, na sa time natin, lalabas uli yung spiritual Adan. Nabuhay siya physical sa naglilingkod sa Diyos pero nanindigan siya sa instruction ng Diyos. Yung paninindigan niyan, ipinakita, actually ang paninindigan, seek ye first the kingdom and then righteousness. Pagdating sa righteousness, dito po ang battle sapagkat we are human, we are weak, lahat binigay ng Diyos para sa pangailangan ng isang tao and you must be ready because anytime darating ang ahas para tuksuhin ang isang tao. Now, in our time, marami tayong na-discovery na maraming na-tempt pagdating sa righteousness. Sapagkat ang travel ng Israel from Egypt to Canaan. Sa Eden, actually, it is a form of promised land. It is a form of eternal life. Ngunit pinalaya sila si Eva. Kailangan papasok tayo muli doon. Pagpasok muli doon, seek ye first the kingdom and righteousness. Ang all these things, hindi na siya pinag-uusapan. As long as you can cross these two things, to seek ye first the kingdom and to live by the righteousness of God, yung all these things nakaredy na. Hindi na kailangan nakawin. Hindi na kailangan i-corrupt. Kasi actually, ang corruptivity, it is also a kind of lust. At maraming nadaya, maraming bumagsak talaga niyan. At iyan ang problema ngayon sa bansa natin. Maling paglilingkod sa Diyos, maling pagsunod. Kaya lahat ngayon ng mga profesor, pari, kardinal, umanda kayo sapagkat tayong mga leader, tayo ang babalikan ng Diyos diyan. Kawawa ang mga followers. Sapagkat ang mga followers naniwala sa mga utos na hindi na mula sa Diyos. Hindi sapat ang pagluhod sa idols. Hindi sapat ang paniniwala sa tradition. Hindi sapat ang pagsigaw at bit-bit mo ang rebulto na kilalanin mong Diyos. Hindi sapat yun. Ang pinakasapat sa panahon natin na maiwasan itong impurity. Ang tanong, paano maiwasan? Sapagkat walang nagtuturo sa ating panahon sa katotohanan kung paano ang tamang paglilingkod sa Diyos. Isipin mo, nung tinawag si Noah in 120 na nangaral, ilan nang nakinig? 8 family. Nung nagkaroon ng flood, sino nag-rescue sa lahat ng klaseng hayop mula sa instruction ng Diyos? Di ba si Noah, kinarga niya lahat? Ibig sabihin, in every churches today, pagdating ng famine, pagdating ng kalamidad, ang church ang mag-provide sa pangailangan lahat ng tao. Hindi eh. Ang nangyari tuloy ngayon, mostly sa Roman Catholic, pagdating ng crisis, ituturo sa gobyerno. Magpila sa DSWD, magpila sa mga pilahang kung anong mga payout. Na ang church nag-collect ng tithes and offering. Ilang milyon kung pag-uusapan po ang bilang ng pera ang nakuha nitong mga tao in every traditions. Pero nising ko walang pila sa isang simbahan para magbigay ng kalating sakong bigas. Iyon ay napakalaki pong dapat malaman ng lahat ng tao. Ngayon, sa atin as Office of the Bishop, ang
isa sa mga pattern na sinusundan natin, yung binuo ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa binuo niyang yon, tinitiyak niya ang impurity na hindi po iiral sa kanila. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa amin ang kamatayan, sa inyo ang buhay. Na itong buhay na ito malasap natin ngayon at maiwasan ang mga kalamidad sapagkat sa tulong ng Diyos, ipinakita po sa Biblia kung paano iwasan yung mga bagay na ito at maging matalino ka sapagkat sinabi ng Diyos sa Revelation, study the deep things of Satan and study the deep things of God. Both darkness and light, pag-aralan mo. Para po yung last, mapaglabanan mo. Namaya, ano natin yan. Ngayon, ang tanong, paano magalit ang Diyos? Dito ngayon sa kanyang coming of the Lord, sapagkat sumbatan niya ayon sa 16:8 ng Mateo, ang kasalanan, and then, ang katuwiran, and then, ang hukom. Kaya ngayon, kung mapansin niyo po, ang mga korte ngayon, kung napansin niyo po, sa atin pong pag-analyze sa pangyayari sa ating bansa. Di ba po, ang ating presidente dati pinadala sa dahig. Hindi naman tayo panig sa kanya, pero talakay lang natin. Ngayon, galing din sa mga abogado na ito yung Roman Statute Law na kailangan sundin. Ang tanong, bakit hindi nasunod? Ilang korte at meron tayong Supreme Court, bakit nabastos ito? Bakit nahatid yung tao sa isang lugar na meron naman tayong justice system dito na gumagana naman? So, kung isipin mo, ano nangyari sa ating mga korte? Ilan ang nag-graduate ng law? Ilan ang mga fiscal? Ilan ang nasa judiciaryng nakaupo? Sa ilang department ng gobyerno, ang daming abogado. Anong nangyari? Ngayon, itong paghuhukom, humanda ang mga justice ngayon sapagkat minsan meron akong isang fiscal na kinausap at yung fiscal akala mo Diyos. At meron din akong isang fiscal na nakausap na ang bait, ang galing mag-counsel. Kaya sabi ko nga, loobin ng Diyos na maging close friend ko yon kung buhay pa siya ngayon. Nasa LTO, magaling siyang maturing mo na talagang may puso siyang may takot sa Panginoon. Sapagkat sabi nga niya, minsan sabi niya, dito sa LTO maraming mga magagaling na mga officers dito. Pero kung iisipin mo, kaliwa sa gobyerno. Pag tiningnan mo ang pangyayari sa LTO, from 2015 my experience, lumabas ang aking plaka itong 2025, so parang 10 years. Yung tagal na yon, pag tiningnan mo, nagkaroon ng corruption ng LTO. Ilan ngayon ang nagpalit ng LTO? Hopefully, okay ng LTO ngayon. Maganda na, nakuha ko na po ang ano. So, ibig sabihin, ang paghuhukom ngayon, if we talk legal justice system, ngayon po ilalantad na ang Diyos, ng Diyos, susumbatan na ng Diyos itong mga justice system. Kung sino ngayon ang tinatapalan ng pera, sino ngayon ang na-deceive sa pera, sino ngayon ang nagdaya ng mga desisyon, ilalantad na sila ng Diyos ngayon. Susumbatan sila ng Diyos sa katuwiran, sa paghuhukom, maging sa kasalanan. Ngayon, ito ngayon ang galit na ibaba ng Diyos. Kasi nangyari na po sa ating panahon, itong ating pinag-uusapan. Sa paliwanag ni Apostol, ni Haring David sa kanyang time, in chapter 37 verse 8, ito pong paliwanag niya. Amen. Okay, sa Psalms chapter 37 verse 8. Maglikas ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Tuloy. Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mamiliwalay. Ngunit ang nagsipaghintay sa Panginoon ay mga
mamana sila ng lupain. Ngayon, itong naghihintay na datna na magmamana sila. Ikaw naman, huwag maglikat ng kagalit. Halimbawa, inapi ka, ginawan ka ng kasamahan, ginawan ka ng panluloko. Okay? Kaya ang payo nga natin dito sa family na kinidnap ang kanilang tatay, siguro, ang mga tao, huwag makisimpati ng galit. Huwag makisimpati ng rally. Huwag makisimpati na murahin yung mga tao. Sapagkat ang galit na yan, ang Diyos na ang gagawa niyan, hindi na tayo. Sapagkat susumbatan na niya ang sanlibutan. Diba? Ngunit yung mga taong hindi nagagalit, sila ay magmamana ng lupain. Yan ang takbo ng Israel from Egypt, Red Sea, Wilderness, and Promised Land. Ang Gentiles from the sin, lalabas sila, ipamuhay ng salita ng Diyos, and then papasok sila sa Promised Land. Yun din ang design eh. Ang problema, ba't nangyari ang corruptivity, yung impurity? Kasi po, mali nga ang standing natin since 15th, 21st century, pati paglilingkod sa Diyos, pag mali ang design, paglilingkod, lahat puro mali na yon. Kaya po ang celebration ng 3 Feasts of the Lord, Passover, Pentecost, and Feast of Tabernacle, pag mali ang Passover, mali na rin yung Pentecost at Feast of Tabernacle. Kaya pansinin mo, ang first month of the year sa Hebrew is Abib. Ngayon, ang Abib binubuo ng March, April sa Gregorian. So, ang April, first month of Jesus Christ sa daigdig after ng 9 months, na ang April ay first month of the year. Patayin siya sa 14. Eh ngayon wala ng mga churches na nag-celebrate ng 14. Although April, hindi na 14. Although May, lalo na, hindi rin 14. So, ang pinakinggan nila, again, ang ahas sa panahon ni iba. Yun din ang pinakinggan nila ngayon. They are wasting thousands and millions. Ito'y karamihan mga mahihirap. Kaya sabi ko, di bali magtapon ka ng pera sa tamang pagtatapon. Tiyak may return galing sa Diyos. Kaya kung nagtapon ka, gathering lang kayo para masaya lang, ganyan. Tapos after all, wala pa nangyari. They are wasting time. So yan ang ano natin, wake up, people of the Philippines. Wake up to the whole universe. To those are fair God. Kailangan magising na lahat ng tao. May galit ang Diyos eh. May gagawin siya. Okay. Kaya pinayuhan tayo. Huwag kayo ganaw. Huwag muna kayong ganaw. Ako nang bahala, parang ganon ang Diyos. Ang ano niya dito. Okay. Proverbs chapter 14 verse 17. 14 verse 17. Siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan at ang taong may masamang haka ay ipagtatanim. Yes. Proverbs 14:17. Ang galit ng nagmamadali, ang tawag doon kamangmangan. Hallelujah. Ngunit, 17, Ang taong may masamang haka ay ipagtatanim. nabigat yun. Pag madali kang magalit, kamangmangan. Kasunod, ang taong Ang taong may masamang haka ay ipagtatanim. sus. Ibig sabihin, pag nagkata ka ngayon ng mali, ipagtatanim, tinanim mo yon, lumaki, nagbunga. Ano ngayon ang harvest ng mundo? Parusa. Parusa, ganun susuo. Ganun, nangyari sa akin. Hallelujah. Oh, ang sabi ng Diyos, kumain kayo sa alinmang puno liban sa pagkakilala ng masama at mabuti. Ngayon, ang ginawa nila, sinaway hindi. Ganon din sa atin, ipinagtatanim. Pag tinanim mo yon, lalaki, tutubo, magbunga. Kaya sabi ng scripture, kung anong tanim, kung nagtanim ka ng tama, anong anihin ng tao?
hindi kamatayan, hindi parusa, hindi bahaan anihin ng tao. Kung nagtanim ng tama, sino ngayon may mali? Yung nagturo sa atin. Sabagay, patay na rin yung nagturo sa atin, pero ating encourage sa mga leader ng tagapagturo sa panahon ngayon. Itigil niyo ng pagiging pilosopo. Look at the scripture and ask the wisdom comes from God. Hindi, ito yun eh. Ito yung ganun. Kung pare pa tayong baguhan pa lang, huwag muna tayong makipagbalangkasan. Isip ko nga pala yung ano yung dati wala pang simbahan dito. Di ba? Yung pare, nagbabalangkas ang pare, nagbabalangkas ang kardinal, pastor, ang ibang mga bishop, nagbabalangkas. Mapapangiti ka lang sapagkat pinaglalaban nila sa tingin nila totoo. Sapagkat sila ay mayroong 4 years, mayroong 5 years, mayroong 10 years sa pag-aaral, sa pagsaliksik sa banal na kasulatan. Pero dito sa angger ng Diyos, mapapansin mo kung sino ang kinagalitan ng Diyos sa kanyang panahon ng pagparito, sapagkat ayon sa chapter 16 verse 8 ng John kanina, susumbatan niya ang sanlibutan. Ngayon dito sa pagsumbat na ito, walang nakakilala sa kanyang coming of the Lord physically, sapagkat yung physical, yung literal na mangyayari, yan ang identification ng kanyang pagparito. Kaya walang nakakadetect. Kaya pag sinabi mo, kaya ka nagkaganon kasi pinarusahan ka ng Diyos, sabihin ng tao, ang sama mo naman, ganon ba ang Diyos mo, nagpaparusa? Kasi hindi alam ng tao na dumating sa kanya yung discipline ng Diyos sa kanya. Kasi wala nga nakakaalam. Okay. Ang sabi dito sa Proverbs chapter 16 verse 32, 16. Sa pagkagalit ay maigi kaysa kapangyarihan. Amen. At nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng isang bayan. Yun ang precaution. Tanong sa mga malawak na nag-aaral, sinong nagsakop sa bansang Pilipinas na tayo'y maniwala sa rosary? Maniwala na si Kristo pinatay ng Biyernes. Di ba Roman Catholic? Pag sinabing Roman Catholic, ang aral na natutunan ng mga Katoliko mula sa Roma, hindi mula sa Diyos. Oh. Sila ang nagsakop sa lahat ng tao para paniwalain na ang linggo ay panambahan. Sila ang sumakop niyan. Ngayon sa history, Hitler time, Constantine time. Si pastor nga, na-share sa atin, naabutan pa niya yung pagsusuri niya na noong araw, pag narinig mo yung kalimbang ng simbahan, kailangan takbo ang tao sa simbahan. Pag hindi, parusahan ka. Ngayon, kung hindi ka susunod, parusahan ka. Tinakot nila ang mga tao. Natakot ng ating mga ninuno. Naging kaugalian na. Lumaki yung mga anak, naging kaugalian hanggang sa time natin ngayon. Sinakop tayo sa maling pagsunod sa Diyos. So ngayon, sa tulong ng Panginoon, we are free. May batas na since 18th century tungkol sa separation of state. Pero ingat naman tayo sapagkat ang sabi ng Diyos, huwag niyong abusuhin ang inyong kalayaan. So, pag pinansin mo yung aral na yun sa pag-iingat na yun, pati ang paglilingkod natin sa Diyos, na kailangan magpailalim din tayo sa batas sapagkat walang batas na hindi mula sa Diyos. So, pagdating naman sa spiritual, wala tayo sa ilalim ng batas kung sumusunod ang mga tao sa tamang pagsunod sa Diyos. Pero kung ang tao mali ang pagsunod sa Diyos, nasa ilalim siya ng batas. Na yung batas na ito, siya ngayon ang galit ng Diyos dito sa lupa sa pagbaba niya. Kaya pinayuhan lahat, huwag kayong magalit. Yung galit nyo, mahinahon lang, tigilan nyo. Kasi ang anger ng Diyos, yung paiiralin, hindi na yung anger natin. Ngayon, ang sabi ni Solomon sa kanyang sulat, Ecclesiastes chapter 7, verse 9.
Hmm. Verse ano po? 9. Chapter 7, verse 9. Hmm. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahiga sa sinapupunan ng mga mangmang. Hmm. Tinayo na talaga tayo. Although, di, masamang magalit. Sabi ng Biblia, huwag lubungan ng araw. Oh, yung salitang huwag kang magalitin, tanggalin na yun. Sapagkat, ang sabi doon, ang magalitin, Nagagalitan yung kalooban sapagkat ang galit ay iyong kalooban sapagkat ang galit ay nagpapahiga sa sinapupunan ng mga mangmang. yung galit ng Diyos sa panahong yon, sa coming of the Lord, papairali niya. Yung mga tao ngayon na naglilingkod sa Kanya, ipapakita sa lahat ng tao yung galit ng Diyos. Yung galit ng tao ngayon, binigyan ng precaution ng Panginoon, hindi yan ang yung gantihan mo sa ganito, niloko ka, gantihan mo sa ganito kasi dinaya ka, gantihan mo si justice ganito kasi pinagkaitan ka ng batas. Hindi